Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 09 October 2023. Mabilisan lang itong basa. Alam niyo kasi dito sa atin sa Hong Kong, walang hinto yung ulan mula pa kahapon. Alam niyo na may bagyo. Typo number 9 nga kahapon eh. Okay. Nandito na tayo sa 2 Samuel, sa aklat ng 2 Samuel chapter 18. Napatay si Absalom. Basa. 2 Samuel chapter 18 verse 1. Tinipon ni David ang lahat ng mga tauhan niya at pinagpangkat-pangkat ang mga ito. Naglagay siya ng mga pinuno sa mga pangkat na tig-1,000 at tig-100. Verse 2, pinagtatlo niya ang buong hukbo. Ang unang pangkat ay pinamunuan ni Joab. Ang pangalawa ay pinamunuan ni Abisai at ang ikatlo'y ibinigay naman kay Itay na Giteo. Sinabi ng hari sa kanila, sasama ako sa inyo sa labanan. Verse 3, ngunit tumutol ang mga tauhan at sinabi nila, hindi po kayo dapat sumama sa amin kung kami po'y matalo at mapaatras, iyon po'y walang halaga sa mga kaaway. Kahit pa mapatay ang kalahati sa bilang namin, ngunit ang katumbas ninyo'y 10,000 kawal, kaya't mas mabuti pong doon na kayo sa lungsod at padalhan na lamang ninyo kami ng tulong. Verse 4, gagawin ko kung ano ang inaakala ninyong pinakamabuti, sagot ng hari. Tumayo na lang siya sa may pintuan ng lungsod habang papalabas ang kanyang mga kawal na nasa pangkat na libo-libo at daan-daan. Verse 5, pinagbili na niya sina Joab, Abisai at Itay. Alang-alang sa aki, huwag ninyong sasaktan ang anak kong si Absalom. Narinig ng buong hukbo ang bili ng hari sa lahat ng pinuno tungkol kay Absalom. Verse 6, sinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Verse 7, natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Isang araw pa lang yung guys, 20,000 na namatay. Kaya nga yung gira-gira na yun, wala talagang maidulot na mabuti yan. Puro lang patayan. Okay, verse 8. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran ng araw na iyon, mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa na namatay sa tabak. Verse 9, nakasalubong naman ni Absalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon sa mula si Absalom at pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng insina, napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mula at naiwan si Absalom na nakabitin sa puno. Verse 10, isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, nakita ko si Absalom na nakabitin sa isang puno ng insina. Verse 11, pagkarinig nito'y sinabi ni Joab sa lalaki, nakita mo na palang nakabitin, bakit hindi mo pa siya pinatay doon? Nakatanggap ka sana sa akin ng 10 pirasong pilak at isang sinturon. Verse 12, sumagot ang lalaki, kahit na po gawin ninyong 1,000 pirasong pilak, hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang anak ng hari. Narinig po naming lahat ang utos ng hari sa inyo at kina Abisai at Itay na huwag sasaktan ang anak niyang si Absalom alang-alang sa kanya. Verse 13, kung siya ay pinagbuhatan ko ng kamay at namatay, malalaman din po iyon ng hari at hindi naman kayo ang mananagot sa nangyari. Verse 14, Verse 14, hindi nakita pag-aaksaya ng panahon, sabi ni Joab. Kumuha siya ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom. Ano ay buhay pang nakabitin sa puno. Okay, ulitin ko guys yung verse 14. Hindi nakita pag-aaksaya ng panahon, sabi ni Joab. Kumuha siya ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na ay buhay pang nakabitin sa puno. Verse 15, pagkatapos nito'y pumaligid ang 10 tauhan ni Joab kay Absalom at pinatay ito. Verse 16, hinipan ni Joab ang trompeta at ang kanyang buong hukbo ay huminto na sa pagtugis sa mga Israelita. Verse 17, kinuha nila ang bangkay ni Absalom, inihulog sa isang malaking hukay sa kagubatan at tinabunan ng mga bato. Nagsitakas naman at umuwi na ang lahat ng mga Israelita.
Verse 18, noong nabubuhay pa si Absalom, nagpatay siya ng isang bantayog sa libis ng hari. Ginawa niya ito bilang alaala sapagkat wala siyang anak na lalaking magpapatuloy sa kanyang pangalan. Isunod niya sa kanyang pangalan ang bantayog na iyon at hanggang ngayon tinatawag iyong bantayog ni Absalom. Ibinalita kay David ang pagkamatay ni Absalom. Verse 19, sinabi ni Ahimaas na anak ni Zadok, hayaan ninyo akong tumakbo upang sobrang nipis na to guys, kaya hindi talaga ito nagdodobli na pagka nilipat natin. Okay. Verse 19, sinabi ni Ahimaas na anak ni Zadok, hayaan ninyo akong tumakbo upang ipabalita ko agad sa hari na siya'y nailigtas na ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Pero mo anak niya yun sa Absalom guys, pero sila nagigera sila. Nandito na tayo sa aklat ng 2 Samuel chapter 18 verse 20. Ngunit sinabi ni Joab, huwag mong gagawin iyan sa araw na ito, ipagpaliban mo na sa ibang araw sapagkat namatay ang anak ng hari. Verse 21, at inutusan niya ang isang aliping kusita para ibalita kay David ang nangyari. Nagbigay galang muna ito kay Joab bago patakbong umalis. Verse 22, nagsumamo kay Joab si Ahimaas, anuman po ang mangyari, pahintulutan ninyong sundan ko ang kusita. Bakit anak ko? Tanong ni Joab. Wala kang mapapala sa pagbabalita mo. Verse 23, kahit po anong mangyari, basta't pahintulutan ninyo ako, wika niya. Sige, tumakbo ka, wika ni Joab. Tumakbo nga si Ahimaas at dumaan sa libis ng Jordan at naunahan pa niya ang aliping kusita. Verse 24, nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa tori ng pader ang isang bantay. Pagtanaw niya, may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Verse 25, sumigaw siya sa hari at sinabi ang kanyang nakita. Sabi ng hari, kung nag-iisa siya, tiyak na magandang balita ang dala niya. Verse 26, samantala ang bantay sa tori ay may nakita pang isang lalaki tumatakbong papalapit din, kaya tinawag niya ang bantay pinto at sinabi, tingnan mo, may isa pang tumatakbo sa hulihan. Sinabi ng hari, magandang balita rin ang dala niyan. Verse 27, sa tingin ko'y si Ahimaas na anak ni Zadok ang naunang dumarating, sabi ng bantay. Mabuting tao yan at magandang balita ang dala niya, sabi ng hari. Verse 28, naunang ang dumating si Ahimaas, yumakod siya sa harapan ng hari at sinabi, purihin si Yahweh na inyong Diyos na siyang tumaig sa mga taong naghimagsik laban sa mahal na hari. Verse 29, kumusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Kamahalan, isinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab, sagot ni Ahimaas. At noon pong paalis na ako, nagkakagulo sila at hindi ko po alam ang dahilan. Verse 30, sinabi sa kanya ng hari, tumayo ka muna dyan sa isang tabi, at ganoon nga ang ginawa ni Ahimaas. Verse 31, dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, magandang balita kamahalan, ngayong araw na ito iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Verse 32, kumusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway. Mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng naghihimagsik laban sa inyo ang nangyari kay Absalom. Verse 33, nang marinig ito'y naghinagbis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis habang lumalakad siya. Sinasabi niya, anak kong Absalom, anak ko, Absalom, ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw, Absalom, anak ko, anak ko. Ayun. Bukas na itong verse 19 guys. Ba't kaya ganun na lahat ng kahit na magkakamag-anak, magkakaanungan. Yung bukas na ito, mahaba-haba eh. Pinagsabihan ni Joab si Haring David. Bye everyone. God bless.